Fragmentation. Ang Husky 150 ay meron siyang 150 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with a 4 valves. Yes guys, naka 4 valves na nga ang motor na ito. Kaya tulad ng sinabi ko kanina, maamo ang muka pero may ibubuga. SYM Husky 150 ay naka electronic fuel injected at syempre naka liquid cooled. Ang kanya namang maximum power, ito ay merong 14.4 HP at 7,500 RPM na meron namang 14.5 Newton meter of torque at 6,000 RPM naman ang kanyang maximum torque. Ang kanya namang fuel tank capacity ay meron nga pong 15 liters. Yes po, malaki na nga ang kanyang tangke. Kung baga, pinapakita lang ng SYM dito na kung long ride and adventure ang trip mo, di talaga ikaw bibiguin ng motor na ito dahil meron talaga siyang malaking fuel tank capacity. Malaki ang fuel tank, meron din na di mabibitin na power at matatag na makina. Ang kanyang seat height guys ay 780mm at ang wheelbase ng motor na ito ay meron siyang 1,380mm. Dumako naman tayo sa mga sukat ng kanyang gulong. Ang sukat nga ng gulong nito sa unahan ay naka 120 by 70 by 13 at doon naman sa likuran naka 130 by 70 by 30 naman at ito ay both tubeless. Isa din sa magandang features ng Husky 150 is naka-ABS na ang kanyang braking system. Naka-disc brake sa harap, naka-disc brake din sa kanyang likuran at same na naka-ABS. Talagang mapapanatili ng motor na ito o na-safe ka sa long ride na gusto mo. Pero nakadepende pa rin yan sa rider guys. Kumbaga pinapakita lang ng motorsiklo nito na meron na talaga siyang safety first para sa rider. LED na nga ang mga ilaw ng motor na ito, naka full color TFT instrument panel na rin ang kanyang panel gauge. Kinagandahan din dito guys no kasi yung panel niya is automatic siyang mag-a-adjust kapag natatapatan ng araw or madilim ang paligid. Ang handlebar nga nito ay naka-naked handlebar na. Kumbaga upright na siya at sobrang comfortable at medyo may kahabaan din ang kanyang steering radius na lalong magpaparelax sa'yo lalo na kapag nasa traffic situation ka. Kung may maliliit na gamit, pwede mong ilagay sa kanyang single side pocket. Isa pa sa magandang features ay naka-smart key na nga at itong motorsiklo na to ay pa-remote ka na lang. Dagdag upgrade talaga ito sa brand na SYM na makikita nating hindi na din sila basta-basta. Meron na din siyang built-in USB port dahil nga sa adventure scooter ito, normal na talaga na merong USB port. Pagdating naman sa kanyang suspension, ordinary telescopic pa din ang gamit nila dito. Pero nilagyan nila ito ng cover protection para naman hindi siya mapasukan ng buhangin. Usually nakikita ko itong mga ganito guys sa mga enduro bike. Pagdating naman sa kanyang suspension sa likuran, ito ay naka single-sided monoshock. Ito pa nga guys, ang isa sa magandang features ng motorcycle na ito dahil meron siyang anti-leap engine hanger system. Ano ito? Ang ilang motorcycle, kapag naka full throttle ka na, meron at malakas na ang vibration. Yung parang nakakatakot na at isang cause din ng malakas na vibration is nawawala ang kanyang stabilization ng motorsiklo. Kaya minsan makakaramdam tayo na parang nagewang. Pero dito nga sa SYM Husky 150, nilagyan na nga nila ito ng ganitong features para kapag sagad-sagad ka na sa iyong full throttle, hindi ganun kalakas ang kanyang vibration na makakapanatili pa din sa kanyang stabilization at swabe pa din ang takbo ng motor. Sobrang ganda na nga ng motor na ito para sa isang ADV scooter na 150cc category. Masasabi ko na kung ilalabas yan dito sa Pinas, tiyak na papatok talaga ito dahil din sa ganda ng mga features ng motor na ito at sa kanyang engine specs at physical appearance. Si Fecon Venture 150cc, sa pangalan pa lang guys, talagang design for adventure ang scooter na ito. Ang Fecon motorcycle is isa pong Chinese brand pero ibahin nyo si Fecon dahil sa loob nga ng mahabang panahon na nila sa motorcycle industry, madami na nga pong napatunayan si Fecon motorcycle. At tuwing nga pong may event sa EICMA, makikita mo nga ang brand na ito doon. At ang Fecon motorcycle guys, or ang FKM,
ay ang isa sa pinakamura magpresyo sa kanilang mga motorcycle. Halos parang pamigay na nga lang ang presyo nila. Yung tipong iisipin mo may kinikita pa ba ang Fecon Motorcycle sa presyo ng mga motor nila? Ang ADB na Venture 150 ni Fecon is merong 150cc cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Yes po, naka 4 valves na po ang Venture 150 ni Fecon. Naka-liquid cooled na din po siya and fuel injected. Syempre, hindi ka na mabibitin sa kanyang power output ng Venture 150 ng Fecon dahil meron itong maximum power na 16.6 horsepower at 8,500 RPM with a maximum torque na 14.6 Newton meter of torque at 6,500 RPM. Transmission is CVT auto. Meron siyang fuel tank capacity na 9.3 liters. Okay na din ang kanyang fuel tank capacity. May kalakihan na din at pwedeng-pwede na sa long ride. At meron siyang maximum speed na 115 km per hour. Pero syempre, depende pa din yan sa hinete. At tulad ng lagi kong sinasabi, adventure scooter bike ito at nakadesign ito for long ride and adventure ride. Meron siyang bigat na 140 kg. Sa kanya namang features guys, kita talaga na di tinipid ni Fecon Motors ang Venture 150 dahil sa kanyang panel gauge is naka full digital display na ito. Dito mo makikita ang lahat ng impormasyon ng Venture 150. Sa kanyang safety features guys, naka ABS na nga ang Venture 150 and ito pa naka dual channel ABS na, kaya ang kanyang braking system sa likod is naka disc brake na din. Karagdagan pa guys sa kanyang safety features is nakakilis na ang Venture 150. Safety features ito para sa mga taong magnanakaw. Meron na din ito guys na charging socket dahil sa adventure scooter bike to, di talaga mawawala ang features na yan. Sukat naman ng kanyang gulong sa unahan is meron siyang 110 by 80 by 14. Sa likuran naman is merong sukat na 150 by 70 by 13. Sa sukat ng mags niya guys, di sila same. Naka 14 sa harap and 30 naman sa kanyang likuran. Meron siyang ground clearance na 165mm at meron naman siyang wheelbase na 1324mm. Meron siyang two-way adjustable windshield na kung chill lang at balak mong madampian ng hangin, pwede mong ibaba ang windshield. Pero kung naulan naman at proteksyon para sa komportable na pagmamaneo at di direct sa'yo tatama ang patak ng ulan, pwede mong itaas ang windshield. Kapag bibili kayo ng Venture 150 guys ni Fecon, meron na siyang kasamang OEM top case bracket. I'm not sure guys kung may kasama na ba tong top case, pero sa top case bracket sure ako na meron na siyang kasama, kaya top case na lang ang bibili nyo if in case na balak nyo maglagay. Sa kanyang ilaw guys is naka full LED lights na ang mga ilaw nito. Isa sa nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang headlight, dahil guys naka 4 LED projected headlights ito. Dahil sa nakadesign ang scooter na ito sa mga long ride, alam ni Fecon na may posibilidad na abutan ng gabi ang inyong ride, kaya ginawa ni Fecon na maliwanag ang inyong headlight para na din sa safety ng riders. Ngayon, kung balak mo pang lagyan ng mga karagdagang ilaw si Venture 150 mo, mas lalong mas maganda. Kita naman sa adventure scooter na ito na Venture 150cc na napakasulit. Number 1 sa kanyang physical appearance. Siyempre masasabi mo din talaga dito na di na ito nalalayo sa mga new model ng ADB scooter na nasa 150cc category. Samahan mo pa ng kanyang mga gandang decals and siyempre magandang tindigan at bodyworks na talagang pinag-isipan, at sa kanyang mga new upgrades technology na talagang sulit na sulit para sa isang 150cc na scooter, at sa kanyang safety features na talagang maaasahan. Ngayon ang tanong, sulit ba ang presyo ng Venture 150cc? Siya ng 138,000 pesos. Kaya kung mahilig ka sa mga long ride, adventure ride, I recommend this adventure scooter bike. Bukod kasi sa napaka-comfortable mo dito, sure pa ako na di ka mabibitin sa power output nito. And syempre, recommended ko to sa'yo dahil sa mga safety features ng Venture 150cc. Rossi RFI 400cc. Well, bago natin ipagpatuloy ang video na ito guys, is ginawa ko para sa mga subscriber natin na nire-request na gawin ko to at gusto malaman kung ano nga ba ang information sa motor na ito. Ang motor nga na ating pag-uusapan is si Taro TR400 Trailblazer. Well, makikitaan naman talaga siya ng pagkakahawig kay Rossi RFI 175cc. Kaya nga ata nabuo sa isip ng iba nating mga kababayan na baka ito na nga daw ang Rossi RFI 400cc. Well, saan nga
nga ba ito? Hinango o kinopya ang maxi scooter na ito at ano nga ba ang meron kay Taro TR400 Trailblazer? TR400 Trailblazer is kargada nga ng 359 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 4 valves, naka liquid cooled at syempre ito is naka fuel injected na. Kung papansinin nga ang maxi scooter na ito makikitaan mo talaga siya ng pagka Ducati Panigale na concept sa kanyang headlight at ayon nga sa Taro Motors, ang TR400 Trailblazer is inspired talaga sa Ducati Panigale at ang mga engineer at ang nag-design nga sa motor na ito is mga Italian engineering, kaya talagang makikitaan mo talaga siya ng looks na Italian bike looking. Kamusta naman sa kanyang power output? Meron lamang siyang maximum power na 29.1 HP at 8,200 RPM at meron man siyang maximum torque na 26 Nm of torque at 7,000 RPM. Well, makikitaan talaga siya guys ng mababang power output kasi kahit nga sa 400cc ang motor na ito, well, may kababaan lang talaga ang kanyang top speed kasi meron lamang siyang maximum top speed na 128 to 130 kph ang kanyang top speed at kung papansinin din ang kanyang torque medyo mababa din. Pero yun nga lang, scooter ito, di naman talaga kasi nakadesign ito sa ganun. Nakadesign po ito for city ride, long ride, and adventure ride. Sa iba pang specs niya guys, sa kanyang panel gauge is naka fully digital na nga ito at sa kanya namang mga ilaw is naka LED na lahat at sa kanyang sukat naman ng mga gulong is sa kanyang unahan is meron siyang 120 by 70 by 15 na sukat at sa likuran naman is merong 140 by 60 by 40 naman sa likuran and same na po sila na naka tubeless. At isa pa sa maganda dito is ang kanyang braking system dahil sa naka dual disc brake na nga ito sa harapan and disc brake naman sa likuran. At karagdagang safety features, ito nga ay naka dual channel ABS na, isa nga sa magandang features ng motor para din sa safety ng rider lalo na kapag dumadaan kayo sa mga basang kalsada or sa mga mababuhanging kalsada. Kaya ito nga ay tsak na maganda para sa motor na ito, ang Taro TR400 Trailblazer. Isa nga sa nagpaganda at nagpa-unique sa motor na ito is yung disenyo ng kanyang tail light. Kita naman talaga na napakaangas talaga, napakasimple pero ang lakas ng datingan. At dagdagan mo pa ng features pa guys na meron din itong mobile phone connectivity. Kung pamilyar kayo sa Yamaha Y-Connect, parang ganito din ang features na ito. Nakalagay na nga rin sa Taro TR Trailblazer ang ganitong features kaya kagandahan din ito. Naka-smart keyless system na din ang Taro TR 400cc. Karagdagang safety features para sa iyong motor. Kung pag-uusapan talaga sa looks guys, panalong panalo talaga to. Panalong panalo na din sa kanyang mga safety features at sa unique na disenyo. Kasi ang presyo nito is nagkakahalaga ng 70.99 million Vietnamese dong na kung direct po natin na i-convert sa Philippine money, ito ay papalo sa halagang 147,000 pesos. Pa-looks, mapa-designs, specs, lalo na sa kanyang features, may mga karagdagang safety features na din at syempre lalong higit sa kanyang presyo, sulit na sulit. Well, mapapaisip ka din talaga na baka ito na nga ang Rusi RFI 400cc ni Rusi. Well, hindi malabo guys, lalo na isa din itong China bike at pwede ding i-dealer yan ni Rusi dito sa atin. Pero wait po muna kayo. Okay, si Rusi kasi is may 400cc lineup na mga motor na ilalabas yan dito sa ating bansa at di na din natin dapat ikagulat yon kasi ngayon nga is meron ng available na 400cc si Rusi sa masa, kaya di malabo na iangkat ito ni Rusi para ilabas dito sa atin. Ang motor nga na Taro TR400 Trailblazer po guys is hindi pa po sure na kay Rusi na at hindi din po nila nabanggit na ito na nga daw ang Rusi RFI 400cc. Para sa mga nagtatanong sa akin, kaya ko po ginawa ang video na ito para na din magbigay linaw sa mga solid subscriber natin at sa mga nag-a-ask kung ano nga ba ang information may kinalaman sa motorcycle na ngayon. Sa ngayon nga guys is wala pa po tayong konkretong ebidensya na kay Rusi na nga po ito. At kung ito na ba ang Rusi RFI 400cc, sana naging malinaw ang video na ito guys para doon sa mga subscriber natin na nagtatanong sa atin. Pero malay nyo naman diba, dahil sa mga ganitong klaseng video makita ni Rusi ang motor na ito at baka lang naman no, baka maisipan ni Rusi na iangkat yan dito sa atin at maging available na din yan sa masa. Kung titignan naman talaga ang motor na ito ay makikitaan mo din naman talaga ng pagka RFI 175cc looks ni Rusi, kaya di talaga malabong mag-isip ang iba nating mga kababayan na baka nga ito na ang Rusi RFI 400cc. Solid din talaga sa mga specs and features, pero guys kapag po may update tungkol sa motor na ito is agad ko naman kayong sasabihan at i-update. Makakaasa kayong lagi tayong updated may kinalaman sa motor na ito, ang Taro TR400 Trailblazer.
Malaguti Madison 150cc. Meron din siyang 125cc pero yung 150cc ang ating pag-uusapan. At sa ngayon nga pati sa bansang Thailand is naging available na ang mga ito. At ang Malaguti Madison 150cc is unang ang nilabas noong taong 1999. At ito ngang ating pag-uusapan is ang 5th generation na, ang 2022 model. Ang Malaguti Madison 150 guys is kargada nga ng 149.3 cubic centimeter engine displacement. Naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Naka Bosch electronic fuel injected na rin at naka liquid cooled. Kita sa kanyang engine specs na okay na din at talagang makikipagsabayan din talaga ito sa other maxi scooter na same sa kanyang category. Pero syempre i-update ko ulit kayo guys kasi sa ngayon is wala pang binabanggit may kinalaman sa kanyang maximum power, sa kanyang maximum torque, and other specs. Sa ibang specs guys, meron nga siyang bigat na 142 kg at meron siyang seat height na 755mm at merong fuel tank capacity na 12 liters. At pagdating nga sa kanyang windshield, ito nga guys is nakapix lang. Hindi nga po adjustable ang windshield nito. Ang sukat ng kanyang gulong guys, sa unahan, ito nga is naka 100 by 80 by 14. At sa likuran naman is naka 120 by 70 by 14. At pagdating sa kanyang braking system guys, naka-disc brake na nga ito sa harapan at sa likod. Pero di po siya guys naka ABS. Naka-combi brake lang siya. Pero para sa akin is okay lang din kasi safety pa din talaga naman ang kanyang braking system. At pagdating naman sa kanyang suspension, naka-telescopic fork sa harapan at naka-twin shock absorber naman sa likuran. Ang mga ilaw po ng motor na ito is naka-LED na po lahat. Mas lalo kong nagustuhan yung kanyang taillight. Napakaangas ng pagkakadesenyo. Ang kanyang panel gauge is naka full TFT display panel instrument na din po. At meron na din po siyang built-in na USB charger. At isa nga sa maganda sa kanya dahil siya naka-smart keyless na po ang Malaguti Madison 150cc. Kaya safe sa kawatan. Sa kanyang compartment guys is di nga doon kalaki. Hindi ganun kalaki ang kanyang compartment. Overall guys, makikitaan din talaga ng pagka-originality ang motor na ito. May unique na disenyo at may magandang tindigan at talagang pwede ipang sabayan sa other scooter, pwede din sa mga adventure at long ride. Kaya para sa akin okay na okay din at sulit na din ang motor na to, ang Malaguti Madison 150cc. SYM Jet X 150cc. Ito nga po guys is meron pong 149.6 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder, naka 4-stroke, naka single overhead cam with 2 valves. Siya nga po is naka fuel injected sa kanyang fuel system and naka liquid cooled engine. Ngayon guys, siya po is may sukat sa kanyang compression ratio na 11.1:1 and meron po siyang fuel tank capacity na 7.5 liters. May sukat nga po na 57.4 by 57.8 ang kanyang bore and stroke. And ito nga guys is may bigat po na 140 kg. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang power output. Pagdating nga po sa kanyang maximum power, siya po is merong 12.3 HP at 8,000 RPM. And meron naman siyang maximum torque na 12.0 Nm of torque at 6,000 RPM. Kahit nga po ganyan lang kababa ang kanyang engine specs at ang kanyang power output, bumawi naman ito guys sa kanyang ibang specs katulad na lamang po sa kanyang smart key na naka-smart key na po siya. And siya po is meron nga pong ABS. Ito nga po guys ang isa sa maganda sa scooter na ito dahil mafe-feel mo talaga ang safety sa kanya. Safety para sa magnanakaw and safety para sa motor and sa rider. Naka full LED na nga po ang kanyang mga ilaw at sa kanyang panel gauge, naka full digital panel gauge na rin siya guys at mayroon nga po siyang sukat na 780mm sa kanyang seat height, CVT gearbox. At ito pa ang maganda sa kanya guys kasi siya nga po is may gas consumption na 42 km per liter. Para nga po sa ganyang gas consumption guys na 42 km per liter, matipid na po yan para sa isang scooter na 150cc displacement. Meron na din po siyang built-in na windshield pero ito guys is hindi nga po adjustable. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang sukat ng mga gulong. Sa unahan nga, may sukat nga po siya ng 100 by 90 by 14 and meron namang sukat sa likuran na 110 by 80 by 14. Same na nga po sila guys na naka-tubeless. At pagdating naman sa kanyang ground clearance, may sukat nga po ito na 107mm and 1,350mm sa kanyang wheelbase. Pagdating naman guys sa kanyang mga suspension, sa unahan nga is naka-telescopic fork at sa likuran naman is naka-dual shock absorber naman. Napaka-unique nga po ng disenyo ng kanyang wide handlebar. Mas wide para mas madaling i-maneuver lalo na sa mga traffic situation. Tapos samahan mo pa sa body posture ng rider na napaka-relax. Kaya dito talaga feel na feel mo ang comfortable na body posture na less talaga sa pagod ng rider. Kaya itong scooter na ito is pwede talaga sa long ride. Pagdating guys sa kanyang physical appearance, makikitaan mo din siya ng aggressive looking lalo na sa kanyang headlight na talaga makikitaan mo napaka
pagpapaangas ng kanyang disenyo and samahan mo pa sa kanyang aerodynamics, dahil kung titingnan nyo sa kanyang side fairings, makikitaan nyo na ang kanyang body shape is makikita ang less air dragging talaga. Kaya sa mga nag-aabang sa scooter na ito guys, abang-abang lang po kayo sa aking update, dahil talagang tututukan ko po ito para din ma-share sa inyo ang mga information na kailangan nyong malaman tungkol kay JetX 150cc. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. Nasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po, Ichi Boy. Thank you!